Tayo po munang lahat ay bago ko po umpisahan itong word na ibinigay po sa akin ng Lord ngayong gabi ito na i-share ko po sa inyo. Nakaugalian ko po kada taon na magkaroon po ako ng yearly verse na pinangahawakan ko sa loob ng isang taon. Sino po dito yung kada taon meron kang, ito yung Bible verse ko this year. Amen? Ano po? So nakaugalian ko po. Ganda naman ang nasa picture na yun. Ano po? At talaga po, natutuwa po ako kasi alam niyo po, nung mga nakaraang taon, na-experience ko po yung sa network na meron ako na halos maubos yung mga tao ko. Halos nagwalwal yung iba, nagwala na yung iba. Tapos parang nakikita ko unti-unti yung tao ko sa network, paubos ng paubos. Hanggang parang si Diana na lang yung natira sa kanila. At alam niyo po, I'm really at my lowest lows that time. At yun din yung parang masasabi ko na isa sa malulungkot na journey ko during my leadership. But alam niyo po, ng taon na yun, naalala ko, birthday yun ng isa kong best friend. Tapos nasa may Taal Lake yata kami nun. Nakatingin lang ako nun sa lawak. Then the Lord gave me this verse. Ati-bati, Isaiah 66 verse 9. In the same way, I will not cause you pain without allowing something new to be born, says the Lord. If I cause you the pain, I will not stop you from giving birth to your new nation, says the Lord. Alam niyo po, ito yung binigay ng Lord sa akin, yung pakaramdam ko, baog na ba ako? Yung parang hindi na ba ako magkaka-disciple pa ulit? Or am I really deserving enough na magkaroon pa ako ng disciple? Pero sabi sa akin ng Lord, I will not cause you pain without allowing something new to be born. Alam niyo po, sabi ko, it's my painful year. Na sa nangyari yun. Pero ang sabi ng Lord sa akin, if I cause you the pain, I will not stop you from giving birth to your new nation. At alam niyo po, pinakawakan ko yun buong taon. At alam niyo po ang ginawa ng Lord, unti-unti niya po binubuhay yung network na meron ako. At doon ko po nakita na, kaya pala ako dumadanas ng ganito kadaming pain. Kasi may pangako naman ang Lord sa akin na from nothing, there will be somebody na maniniwala ulit, magtitiwala ulit, at patuloy na ipapakita sa akin ng Lord na ako'y tinawag niya para sa gawain ito. Sumunod na taon po, humingi ulit ako sa Lord ng verse. Na ang binigay po sa akin ng Lord is Habakkuk 2 verse 3. And it's a promise of God's fulfillment sa buhay ko. Ang sabi po doon, it may seem slow in coming, but wait patiently, it will surely come, and it will not be delayed. Alam niyo po, noong mga panahon na yan, nagkaroon po ako ng quarter life depression. Alam niyo po yun, pero yung pag nasa peak ka na ng moment ng buhay mo na parang, ang sunod? May sarili ka ng bahay, may sarili ka na nagagawa mo na yung, meron ka na ng mga bagay na, parang sabi mo okay ka na, pero parang biglang, sunod na gagawin ko? Parang quarter life depression daw po yung tawag doon. Kaya parang dumating ako sa moment na, anong susunod kong gagawin? But alam niyo po, may pangako ang Lord sa akin na mag-intay ka lang at darating yung pangako ko sa iyo, hindi ito delayed. Dahil ito ay surely darating. At sabi nga po dun sa paunang verse niya, sa verse 2, isulat mo na. Kasi siguradong darating ito. At alam niyo po, ngayong taon, humingi ulit ako sa Lord ng verse. Sino mo dito humiling sa Lord ng verse ngayong taon na ito, na pangahawakan mo, despite naman ang mangyari sa iyo, ito yung verse na pangahawakan ko ngayong taon. Amen. Hindi pa yan dun sa life verse mo. Ito yung taon na pangahawakan ko. Alam niyo po, ang binigay po sa akin ng Lord this year is look for verse 19. Kaya na lang pa-recite si Nana, yun lang yung sa ulo ko kasi yun yung verse na pinangahawakan ko ngayong taon, proclaim the year of the Lord's favor. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ako naman. Ako naman. Ang pangit ng deklarasyon niya, proclaim yung sabi, ako naman. Sabihin mo nga, proclaim the year of God's favor. Proclaim the year of God's favor. Sabihin mo sa katabi mo, ako naman. Ako naman. At ang topic po natin tonight is Year of God's Favor. Ayan po. At ngayon po, gusto kong pag-usapan natin na ngayong gabi ito, maideklara natin na tables are turning. Na hindi ka na magsasabi sa katabi mo ng sana all. Diba? Parang lagi siyang sasasabi. Pero i-declare natin this year, as we accept this 2025, i-accept natin na this year, ako naman.
Ano po, kung napopromote yung mga katrabaho ko, dapat ako naman. Kung nagkakaroon ng matataas na grade yung mga kaklase ko, nagiging president's lister sila, may nakita ko na nag-president's lister ulit ngayon eh. Ano, dapat sabihin mo sa katabi mo, ako naman. Amen? Dahil alam niyo po, maganda na pinoproclaim natin na ito ang taon ng pabor ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. At tanongin mo nga yung katabi mo, sabihin mo nga sa kanya, gusto mo ba yun? Amen. Ano po? Alam ko po, naging iba-iba tayo ng journey last year. Ano po? Maaring may tagumpay, maaring mayroong pagkabigo. Sabi nga ni Aljan kanina, napakasakit ng mga nangyari ng mga nakaraang taon. Ano po? Akalain mo yung bunso natin, ganun na yung mga testimony ngayon. Akalam lang naman dati yung manuntok. Hindi marunong na, makaramdam ng masakit. Ano kami din? Ano po? Maaring dramatic yung mga nangyari sa ating ngayong taon. But tonight, let's claim, it is the year of God's favor sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Amen po. Ano po, at as we proclaim, at magkaroon po tayo ng hope na the best is yet to come. Ano po, darating na yung best na kaloob ng Lord sa buhay po natin. At maraming answered prayers and with a lot of testimonies ang ating pong ipoproclaim sa Lord. Ano, maraming done deal. Ano po ang mangyayari sa buhay po natin this year. Amen? Amen. At alam niyo po, as you remember, na-share ko po dito last time na ako po ay nag-speak regarding sa El Roi. Ano po, kung naalala niyo po yung The God Who Sees Me. At nabanggit ko po doon na kaya nangyari ang mga nangyari sa mag-ina Hagar at saka Ishmael ay dahil may gagamitin pala ang buhay ni Ishmael para yung regeneration ng pagdating ni Jesus Christ ay mapangyari. Ano? Dahil yung lipi ng mga Ishmaelita ang magiging dahilan para mailigtas ang buhay ni Joseph para sa pagkakaroon ng malawakang taggutom or famine. Ano po? Kaya ngayon, pag-uusapan natin at itutuloy natin ng kwento sa pamamagitan ng buhay ni Joseph. Ano po? At alam ko naman po at sigurado na po ako na lahat tayo benta na yung kwento ni Joseph the Dreamer. Ano? Siguro kung nandito na kayo dati, nagkaroon dati ng musical sa Lipa Ano? Ito yung Dreams Behind the Code. At si Joseph the Dreamer yung ginawa nilang character dun sa musical na ito. At bigyan ko kayo ng konting brief explanation dun sa buhay ni Joseph. Isa siya sa 12 tribes of Israel, anak ni Jacob. At itong si Joseph, isa siyang batang mahilig managinip. So, ang Lord ay nangungusap sa kanya sa pamamagitan ng panaginip at nagkaroon siya ng panaginip. Na yuyuko daw ang mga tala sa kanya. At labis ito ay kinagalit ng kanyang mga kapatid. Nagalit din ng kanyang tatay na, anong sinasabi mong kami yuyuko sa'yo? Dahil nga dito, to cut the long story short, ang naging ending nagalit ang kanyang mga kapatid at tinangka siyang patayin hanggang sa may pagbenta siya kay Potiphar. At ngayon, pag-uusapan natin, paano ba natin may experience yung favor ng Panginoon sa pamagitan ng buhay ni Joseph? Alam niyo po, when we have the favor of God, number one, the people around you will see that the Lord is with you. Sabi po sa Genesis 39 verse 2 to 5, samahan niyo po akong basahin. 3, 2, 1, go. The Lord was with Joseph, and he became a successful man. And he was in the house of Egyptian master. His master saw the Lord was with him, and the Lord caused all, in his hands. So Joseph found favor in his sight and attended him, and he made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. Verse 5, from the time that he made him overseer in his house and over all he had, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. The blessing of the Lord was all and in the house and field. Kapag po pala nasa atin ang favor ng Lord, even yung mga taong nakapaligid sa atin ay pagpapalain ng Lord. Kaya nga po sabi dito, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. So, nakikita po natin pala, pag po pala tayo ay nasa atin ang pabor ng Diyos, may experience po natin yung pati yung mga tao sa paligid mo pinagpapala dahil sa'yo. Amen? Tanungin mo nga katabi mo, sabihin mo sa kanya, pinagpapala ba ako pagkatabi kita? At sa buhay ni Joseph, makikita po natin na kahit siya po ay
napunta sa ganung sitwasyon, siya po itinatangi at pinagpala ng Diyos. Ano po? At sabi po dito, when we experience the favor of God, people see that God is with you and they may praise God because of your life. Ano po? At nagiging pagpapala ang buhay mo at nagiging dahilan ito upang maniwala ang mga tao na totoong may Diyos at totoong Diyos natin kung pinaglilingkuran. At alam niyo po ba na kapag po nasa atin ang pabor ng Panginoon, ano po, makikita po natin yung blessing ng Lord sa maraming forms. Ano po, makikita po natin na hindi naman po kapag sinabi favor ng Lord, ano, ibig sabihin gigantic things na dapat signs and wonders na nangyayari. Pero pag po pala alam natin at nararanasan natin yung pabor ng Diyos, ano po, makikita po natin na ang Panginoon, gumagalaw ang Lord sa atin sa iba't ibang pamaraan. Ano, kung isipin natin, sino ba naman nga ba si Jose? Ano, nasa kanya, na ipagkatiwala sa kanya yung sambahayan ni Potiphar. Diba, dumating siya doon, binugbog, alipin, ano, wala namang masasabi sa buhay. Pero ipagkakatiwala ng isang mayamang tao, ang lahat ng kanyang sambahayan, ano po, para sa isang taong hindi naman niya kilala. Ano, yun po ay pabor ng Diyos. Ano po? Pero, sabi dito, but because they found favor in His sight, ano po, pinagkatiwalaan po siya ni Potiphar. Alam niyo po, gusto ko pong i-testify sa inyo kung gaano ko po na-appreciate araw-araw yung pabor ng Lord. Alam ko po, lahat po tayo, may iba't ibang klase ng testimonies kung paano nakikita natin yung pabor ng Diyos. Ano po, ako po, maliit na testimony lang po, natutuwa po kasi ako kapag umuulan. Ano po, alam naman po ninyo, yung mga nakarating na po sa amin, napakalayo po ng aking bahay sa gate, tapos, wala talagang sasakyan sa loob nun, doon ka pa talaga sa labas. So, everyday may pa-jogging si Lord sa akin. Ano po, at pag umuulan, talagang naku po, hindi pa pwedeng umuulan. So, gumigising ako ng 3 a.m. Pag nakita ko na, naririnig ko na sa labas na umuulan, nagpipray na po agad ako sa Lord. Lord, dapat paglabas ko hindi umuulan. Kasi malayo. Tapos basa na ako bago pa ako makalabas. Ano po, alam niyo po, sa palagi po itong nangyayari, every time nagpipray ako, kada lalabas po ako, walang ulan. Ano po, at kung umuulan man po, meron pong available na sasakyan para po ako'y makalabas din sa subdivision namin. Alam niyo pa, sabi ko, grabe yung pabor ng Diyos. Everyday, halos kada siguro nagpipray ako habang naglalakad ako, pag kita mo, basang-basa yung paligid tapos walang ulan. Grabe naman yung pabor ng Lord. Pati ulan, nakikisama sa akin. Ano po? Alam niyo po, sa trabaho, sa amin may limit po ang shuttle. Ano po? Sino na po dito nakarating ng FPIP? Di ba po? Kahit po alas 5 ng madaling araw, ang FPIP po ay hindi nagpapatawad sa traffic. Ano po? Grabe po talaga siya. Ano po? At alam niyo po ba na may mga pagkakataon talaga na lagi na lang ako, yung nakita mo na lang, gumakaway ka na lang sa shuttle kasi wala na siya. Ano po, ang layo po nung sa amin, mula sa gate. Alam niyo po sa favor ng Lord, napakadalas po, ako po ay dadaanan pa ng mga managers, o kaya naman po, babalik po ang shuttle ng mag-isa lang. Ako lang po ang sakay, para lang po ihatid ako sa aming company. Ganun po kabuti yung favor ng Lord po sa akin. At ito, nung nakaraan, nag-testify ako sa inyo regarding po dun sa fasting. Ano po, na nakakatuwa sa Panginoon na ang kantin po ay nagluluto po para sa akin ng special na pagkain. Ano po? At alam niyo po ba na para lang po mapagluto ako kasi pag daw po nilagang kamote yung niluluto sa akin, malungkot daw po ako lagi. Ano po? Kaya pag ginagawa nila ng paraan, mapasaya po ako sa pagkain ko araw-araw. Alam niyo po, ang ginagamit pa talaga nilang panggisa ay olive oil. Kasi yun daw po ay, kasi yung tatay daw po nung nagluluto ay talagang olive oil ang ginagamit. Kaya pinagluluto pa daw ako dun sa bahay ng tatay na yun. Kaya po, ako po ay tuwang-tuwa. Tapos, ang nakakatawa pa, sabi ko, bakit ang sarap ng kinakain ko? Lagyan mo yata ito ng betchin, ginaganon ko pa po. Yung pala daw po, yung nagluluto ng pagkain ko ay culinary graduate. Sabi ko, oh, grabe naman, chef. Sabi ko, grabe yung pabor ng Lord. Fasting na yun, may nagluto para sa akin, mayroong mga nagluto pa ng peanut butter para lang po magamit namin sa pang-araw-araw. Alam niyo po, nakakatuwa ang Panginoon kasi nakita ko dun yung privilege na binibigay ng Diyos sa mga tao nasa kanya ang pabor ng Diyos. Alam niyo po, isa pa po sa gusto kong ipagpasalamat sa favor na ginagawa ng Lord sa buhay ko yung relasyon ko po sa trabaho. Ano po, hindi po maiiwasan sa isang organization na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan.
Ano po, lagi pong may ganun. Pero nakakatuwa sa Lord, despite minsan nakakapagod ng trabaho, minsan nakakasilipan na kami sa mga ginagawa. Pero ang nakakatuwa po sa Panginoon, mabuti po na maayos yung relasyon ko sa trabaho po. Na, alam niyo po yun, sila yung nagtatanggol palagi sa'yo. Parang kanina po, kami po kasi ngayon ay nasa ongoing audit. Ano po, kaya po ako po ay habol na habol sa oras kasi internal audit namin ng 3 araw mula ngayon and next week, customer audit. Doon po nakasalalay kung mapapasa amin po ba yung project. Kung alam niyo po yung Suzuki Jimny, yun po yung magiging product po namin. Ano po, at magiging customer, Suzuki Jimny Japan, at magiging customer din namin ng Suzuki Philippines Manlubang. Ano po, kaya napakalaking project nito para sa amin. December po kami nag-aaral nito. Pero, alam niyo po, napakadami kong ginagawa. Talagang ako stress na pagod na ako. Yung pagkakarating mo, tutulog ka na lang talaga. Pero alam niyo po, kanina, nung nagagawa kami ng control plan sa mga nakakaalam, ano po, so ako yung gumagawa ng control plan should be as sa production, hindi po talaga dapat ako, dapat supervisor ang ko, pero binigay na din sa akin. Tapos, yung consolidation ng buong department, dapat sa akin din po yun. Pero nag-chat kahapon yung manager po ng quality control, sila na daw po yung magko-consolidate. Sabi ko, grabe talaga. Yung pumapachat ka na lang, sabi ko, napakabuti talaga sa akin ng Panginoon. Ano po? At alam niyo po, yung mga supervisor ko and manager ko, kinikwento nila sa akin kanina, alam mo, Claudine, napapasabi na lang kami ng thank you Lord sa buhay mo. Kasi kung wala ka, hindi namin alam kung anong mangyayari. Sabog-sabog talaga tayo dito. At talaga pong nakakatuwa ang Panginoon. Isa pa walas na, sa company po namin, pag kada magpakaroon ka ng proposal, kailangan mo muna magpapirma sa GM or sa General Manager. Japanese po. Tumira. Tapos sila, kada magpapapirma sila, ang tagal. Yung isang dinedecline pa. Pag ako po ang nagpapapirma, pirma agad. Kaya po lahat ng papirma hanggang mga otiklawin ko na magpapirma. Kasi pag si Hato rin sabi ko nagpapapirma, hindi na niya kina-question. Sabi ko, favor kasi yun. Ganda lang. Sabi ko, Teresa, pagirma. Totoo po yan. Nakakatuwa po na kapag nasa iyo kasi ang presensya ng Panginoon, kahit wala kami sa ginagawa, mukha mo pala, favor na. Di ko alam kung pinagtitira pa ba. Pero alam niyo po yun, yung presensya mo, is blessing sa iba. Gumagawa ng mabubuting bagay ang mga tao at nagiging instrumento sila ng Panginoon papunta sa iyo para iparamdam sa iyo ng Diyos na nasa iyo ang pagod niya. Amen. At kapag ganito po yung buhay na meron tayo, pati mga tao sa paligid natin, pinagpapala ng Diyos. At nakikita yung buhay natin as a testimony na tayo po ay gagamitin para makita ng mga tao totoo na may Diyos kang pinaglilingkuran. Alam niyo po, isa pa po na nais ko yung testify sa Lord is ngayon, nandito po ako ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, may 3-day internal audit po kami today. Karaniwan po sa company, kapag po ito nangyayari sa amin, umuwi po ako ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Hindi po kami pauwi hanggat hindi po namin ay close yung ano man pong findings sa meron. Kasi kailangan bukas, pagbalik nila, okay na. Yung naranasan ko po ng alas 2 ng gabi, hinahatid ako ng manager ko sa bahay po namin. Tapos papasok ulit ako ng 5 a.m. kinabukasan. Nagka-computer, na po ako, mamalag-malag na po ako doon. Pero alam niyo po, kanina nagpaalam ko kay Sir, sabi ko po sa kanya, Sir, lulubusin ko na. Pasensya na talaga. Pwede po ba akong umuwi na? Alam niyo po, sinend ko sa kanya yung poster. Kasi ito po yung dahilan. Alam niyo po, wala na lang po siyang sinabi. At nung nakita niyo mga nandun pa ako, sabi niya, akala ko ba uuwi ka na? Sabi ko, grabe talaga yung biyaya ng Panginoon. At ganun pong oras, wala na pong shuttle. Pero ginamit po ng Lord yung isang manager para po ihatid po ako hanggang Santo Tomas. At talaga pong sa Diyos po ang lahat ng papurit po sa salamat. Sobrang stressful ng mga nangyari ngayong araw, pero alam niyo po, kapag pala nasa iyo ang pabor ng Diyos, makikita mo palagi yung ginagawa ng Panginoon kaysa sa mga present situation mo. Bakit? The Lord is with you. Amen? At ngayon po, this year, ang hiling ko po sa atin is pakaasamin natin na samahan tayo ng Panginoon. Lumakad tayo kasama niya at manahan siya sa atin. Upang makita po ng mga tao na pinagpapala sila dahil nandoon ka. Gaya po ni Joseph, pinagpapala silang lubas dahil nandoon si Joseph kasama nila. At alam niyo po, sabi po dito, Ate Pati, next slide, God never send you in a situation alone.
God goes before you, He stands beside you, He walks behind you, and whatever situation you have right now, be confident because God is with you. Amen. Number 2 po, when you have the favor of God, when you have the favor of God, you will be pressed but not crushed. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa Genesis 39 verse 19 to 23. Ate Patty. Sige po, pwede po bang sabay-sabay nating basahin? 3, 2, 1, go. Dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. So makikita po natin dito, na nung time po na ito, sabi po dun sa mga preceding verses, dahil gwapo si Jose, tingnan mo nga yung katabi mo. Amen. No, dahil gwapo siya, pinag-interesan siya ni Mrs. Potiphar. Nagkagusto sa kanya. Sabi doon, ilang beses siyang, tawag dito, yung sinisilo or hinaharot sa term ng inaakit, hindi ko malang masabi yung Tagalog eh. At hindi siya na-tempt. Kasi bakit? Kasi ginagabayin pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob sa kanya ng kung saan man siya makarating. So, despite itong si Jose ay nabilanggo, kahit wala naman siyang kasalanan, kahit nasa bilangguan na siya, makikita pa rin natin yung pabor ng Diyos sa kanya. Minsan kasi, kahit mabuti na yung ginagawa ng tao, nating mga tao, talagang may gagamitin pa rin po para subukin tayo. But kahit po ganito, we have the favor of God, we can see na pababaksakin po tayo pero hindi po tayo mawawasak. Ipipress down tayo pero hindi tayo magka-crush. Amen? Madaming beses na pong pinatunayan sa buhay niyo na halos patay na siya ng mga kapatid niya, ibinenta na siya, ginawa na siyang alipin, at ngayon pinagbintangan pa po siyang rapist, at nakulong pa po siya. Pero, makikita po natin kung paano pa rin po naging tapat itong si Jose. Minsan nga po sa buhay natin, minsan kung kailan nagsisimula ka ng maglingkod, saka naman nagkakaproblema yung schedule mo sa trabaho. Saka naman, kung kailan ka nagbibigay ng oras sa Panginoon, saka ka naman kukontrahin ng pamilya mo. Saka naman, kung kailan ka na gustong makasuporta sa gawain ng Panginoon, saka naman depreciating yung finances mo. At kagaya ni Joseph, as we proclaim and believe, naniwala lamang naman siya sa panaginip niya na ito yung gustong mangyari ng Diyos sa kanya. Doon na nagsimula yung kalbaryo ng buhay niya. Diba? Nung simula nung sinabi niya na ito yung napanaginipan ko at ito yung pangako ng Diyos at ito yung mangyayari, doon na nagsimula na magyari yung mga bagay na negatibo sa kanya. Ngunit dahil dito, mas nakita po niya yung milagro ng Diyos. Kaya nga po makikita po natin, magkakasakit tayo pero doon din natin makikita na papagilingin tayo ng Panginoon. Mawawalan ka pero papasaganahin ka ng Diyos. Sabi nga po, kung hindi ka mawawalan, hindi mo daw makikita na ang Diyos nagpo-provide. Kung hindi ka magkakasakit, hindi mo makikita na ang Diyos nagpapagaling. At there will be crushing sa buhay natin. Totoo po yun. Hindi po tayo accepted dito, sabi nga po ni Pastor. Life will drag us down in our lowest lows. At makikita po natin doon na taong Lord, iaangat ka din niya in the highest heights. Amen. At lagi po sinasabi sa atin na hindi, bilang mga Christian, hindi po tayo accepted na magkaroon ng temptation, hindi tayo exempted na masaktan, hindi ka exempted na mabigo. Pero ang maganda po doon, protektado po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo makakaligtas sa pain, sa struggle, sa circumstance. At maaaring in every turn, mararamdam mo you being pressed down. Yung pigang-piga ka na.
Yung parang wala ka nang mailalabas kundi sakit na lang. Pero alam mo po, kapag pala nasa yung pabor ng Diyos, hindi ka dito mawawas. Ito pa yung magpapalakas sa'yo. Sabi nga ni Bishop dati, yung problema, ito yung vitamina na magpapalakas sa'yo para mas lalo kang magpagamit sa Panginoon. Sabi po dito, next slide, you will be struck down, but you will not destroy. Sabi po kasi sa verse, Ate Patty, 2 Corinthians 4:8 to 9, we are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed but not despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Ano po? Huwag niyo na akong pakantahin kasi yung kanta yan eh. Ano po? Makikita po talaga natin na every side, maaring mayroong manakit sa'yo in every side, mayroong pagkabigo, pero hindi ka nito mapababaksan. Gaya po ng kwento, one time na i-share ko din sa inyo yung kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego nung nailagay sila sa pugon. Tama po. At dadating ka sa punto ng buhay mo na nasa loob ka ng pugon. Nasa sitwasyon ka ng problema na parang hindi ka makalabas. O nasa mismong sitwasyon ka na ng problema at nananatili ka dito. Pero makikita po natin, gaya po ni Shadrach, Meshach at Abednego, nandoon na nakikita ng mga tao na kasama mo, naglalakad ang Panginoon. Maaaring dadaan ka sa punto ng buhay mo na pakaramdam mo, bakit ako ang dumadaan dito? Bakit sa dami ng pwedeng magkasakit, bakit ako pa? Bakit yung nanay ko pa? Bakit yung tatay ko pa? Bakit kami yung palagi na lang, parang lagi na lang walang-wala? Kung kailan ako nasa Panginoon, bakit nagkakagulo yung pamilya na meron ako? At nasa sitwasyon ka na pakaramdam mo, nasa loob ka ng isang pulo. Pero alam niyo po, kapag po pala nasa iyo ang pabor ng Diyos, masusunod ka pero hindi ka makakamay puso. Amen. Ano po? At ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay po natin. Ano po? You will not struck down, but they may struck you down, but you will not be destroyed. Number 3, ano po? For us, when you have the favor of God, number 3, you will be rewarded by God in every way. Sabi po sa Genesis 41:38 to 43, sinabi niya sa kanyang opisyal, wala na kayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng Paraon kay Jose, sapagkat sinabi sa inyo ng Diyos sa mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto, at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Verse 42, tinanggal, ano daw? Agad ng Paraon, nagdikit na ang kanyang singsing na pangtatak at isinuot sa daliri ni Jose. Sinuotan niya si Jose ng special na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at ang mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw, lumuhod kayo sa gobernador, kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Amen. At alam niyo po, marami sa atin yung kagaya ni Jose, yung ang dami mo na ding tiniis. Amen. Doon nga yung katabi mo. Tiis na. Ang tagal mo na ding nag-aantay. Amen. Tama ba? Yung nakikipray ka tapos nakikisaya ka sa tagumpay ng iba. Yung masasabi mo sa sarili mo na, kailan kaya ako yung sasakay naman sa aeroplano na yun? Kailan naman kaya yung ako naman yung i-bless? Kailan kaya yung merong sasakyan na ipabless kay pastor tapos akin na yun? Ano po? Kailan kaya yung ako naman yung magpapablessing ng bahay? Kailan kaya naman yung anak ko na yung ihahandog? Ano po yung mga gusto nang magkaroon ng anak? Kailan kaya yung ako naman yung magsasabi ng happy anniversary? Ano po? Kailan kaya yung ako naman yung magda-testify ng diploma? Ano po? Na meron ako? Ano po? Alam ko, bawat isa po sa atin, may kanya-kanya tayong inaantay sa Panginoon. Amen? With the hope na gaya ni Joseph, na after mo maging faithful sa Lord, darating din yung oras na para sa'yo. Kung papansin po natin, hindi naman agad na pinapalo agad si Jose. Pero bago siyang makarating sa reward ng Panginoon, sobrang daming pain. Sabi nga doon, struck down and pressed down in every side. Ano po, hindi madali, maraming disappointments, maraming mangiiwan sa'yo, maraming mananakit sa'yo, at maraming magbibuild ng karakter na meron ka. Pero bago mo po makita that you will be rewarded in every way.
Ano po, gaya ni Jose, grabe yung reward na ibinigay sa kanya ng gobernador. Ano, ginawa siyang gobernador, at sabi doon, yung pa rin ang mataas, pero lahat ng ipatupad niya, ano, sabi doon, pag lumalakad siya, lumuhod kayo sa gobernador. Ano, at simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Bago niya maabot ito, ano, at bago siya papalain ng Panginoon, dumaan naman siya sa maraming sana all, I guess. Napakasakit kaya, nabugbugin ka ng mga kapatid mo. Ewan ko kung may naka-experience na. Ano po, tapos papatayin ka pa? Ano? Gano'n kaya kalaking trauma yung maaari mong abutin sa ganung sitwasyon? Tapos, nagtatrabaho ka ng mabuti, tapos pagbibintangan kang rapist dahil pogi ka lang. Diba? Parang grabe naman. Tapos, tapos makukulong ka pa, ano pa na wala ka namang ginagawang masama. Pero alam niyo po, nakakatawa kayo sa'yo, pinangawakan niya yung dream niya. Na one day, luluhod ang mga tala sa akin. Pinangawakan niya yung pangako ng Lord na even though I'm suffering this kind of pain, I will be rewarded in any way. At tinanggap po ito. Amen. Ano po, maaaring ang moment ng buhay natin, minsan pakiramdam natin, I'm in my lowest lows. Low na nga, lowest pa. Yung durog na nga eh. Ano po, pero alam niyo po, kapag nasa iyo ang pabor ng Diyos, ano po, daranas ka ng masasakit na pagkakataon sa buhay mo, pero pagkagaling ka ng Panginoon. And you will be rewarded in many ways. Ano po? At sabi dito, your time and season will come and it will not be delayed. Ano po? Sabi po dito, Ate Pati, next slide. God's favor can open doors for you that no one else could open and take you to the place that you could never have foreseen. Ano po? Dadalhin ka ng Panginoon sa lugar at sa pagkakataon ng buhay mo na hindi mo sukat akalain na mararating mo. Kaya po tonight, let's proclaim that this is the year of my answered prayer. This is the year that I will celebrate many victories mula sa Panginoon. This is the year of my promotion. This is the year that I will not be the head, I will be the head and not the tail. I will be above and not beneath. Amen. Dahil tayo ay tinakda ng Diyos. Mag-recite. Amen. Because we proclaim na tayo po ay pinili ng Panginoon. Ano po? At kapatid kagaya ni Joseph, as long as you wait, ano po, at nanatili tayo sa pangako ng Panginoon, naniniwala po ako, hindi tayo palaging talo. Ano po, hindi porket tapos na, ubos na. Amen. And make room to God to bless you in every way. Amen. At sa ating pong conclusion, sabi po dito, so, look for verse 9, proclaim the year of the Lord's favor. No, lagi po natin ilagay sa puso po natin na ito yung taon. Ano po? Tapos na yung 2024, nangyari na yon. If you fail there, kung you mess up there, malungkot ka nun, this is the year na dapat masaya ka na. Dapat ito yung taon kung saan ikaw naman. Amen? At sa ating po application, sabi po sa Proverbs 11:27, verse 27a, he who earnestly seek good finds favor. Amen. One thing, if things are not going on your side, kapatid, 2025 is just starting. Sabi po sa verse, seek God earnestly and you will find favor through Him. Nagsisimula pa lang ang taon. Nagsisimula pa lang ang milagro na gagawin ng Diyos sa buhay. At makikita natin kung paano gagalaw ang Panginoon. Ano po, at mararanasan natin yung favor ng Diyos if we earnestly seeking God's favor sa buhay pa na. Maaari po bang lahat tayo yung tayo? And tonight, kung pagod ka na sa makisana o sa iba, maaari bang itaas mga kamay mo? And make an honest prayer to God. Lord, ako naman. Let's proclaim na ito yung taon na ikaw naman. Ikaw naman ang pagpapalain ng Diyos. Ikaw naman ang titingnan ng mga tao na pinagpapala ng Panginoon. At anuman ang gawin mo, anuman ang lakaran mo, even in the pain days ng buhay mo, mararanasan mo ang pabor ng Diyos. Gaya ni Joseph, even you walk to the valley of shadows of death, you will fear no evil. Because God is with you and He is beside you. Hallelujah. Kapatid,
It's just February. Maaring January, maraming nangyari. Marami na agad nangyari. Marami kang pinangako sa Panginoon. Maaring nag-fail ka na agad. The devotion mo, declining na. Kapatid, this is the year of your favor. Ang sabi doon, mararanasan ng tao ang pabor ng Diyos sa sino mang kumakato-katumahanan sa Panginoon. Yes, Lord. Yes, God. Yes, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Panginoon, tapos na yung mga bagay na tinitingnan namin kawawa kami, na wala kami, Panginoon. This year is the year of your favor towards our life, God. Tinatanggap namin, Panginoon, that 2025 is a year of your favor, God. Tinatanggap namin, Panginoon, ang buhay namin ay magiging patotoo sa buhay ng mga tao kung paano kami pinagpapala mo, makikita nilang totoo kang Diyos na aming pinaglilingkuran. Ngayon, Panginoon, tinatanggap po namin ang taong ito, punong-puno, Panginoon, ng pag-asa at pananampalataya. Gaya ni Joseph, Panginoon, anuman ang mangyari sa taon na ito, we know reward is in the end, God. And we proclaim that today is the day of your miracle, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We lift to you everything, God. To you all the glory, honor, and the highest praises. In Jesus' name we pray. Amen.